Mga kapatid, meron akong kwento sa inyo about sa karibal ko dati. Meron akong, hindi ko naman, siguro no, hindi niya naman siguro ako tinuturing na karibal sa pag-ibig, ano. Pero, meron akong dating girlfriend na naging, na girlfriend niya na. Ngayon, ako kasi yung tipo ng tao na sinusumpa ako ng mga ex ko pero may mga pagkakataon na pag mabigat, maselan, sensitibo ang problema nila. Sa akin pa rin naman sila nagko-confide. Hindi lahat, pero ang iba sa kanila. Siguro dahil kahit ako ay nagkasala at maraming pagkukulang, alam nila na mapagkakatiwalaan nila ako. So, gano'n na nga. Ngayon, syempre, alam mo na may mga pa-ek-ek ako. Looking after dun sa aking ex, parang, alam mo na, kahit hiwalay na kayo, tinatanaw mo lang siya. So, dahil kinukonsidera niya ako friend, although hindi naman daw kami friends, pero nag-uusap naman kami. Dati ito ha, dati. Ah, pinakilala niya sa akin yung kanyang boyfriend. Ang boyfriend niya na yon ay papangalanan ko na wala naman ako masyadong followers. Tsaka kwento-kwento lang naman. Pagpalagay niya ng kwentong barbero ito, hindi naman siguro magagalit si Bino. So, Bambino ka. Huwag ka na magalit. Di ko naman sasabihin yung apelyido mo. So, Bambino. Medyo bitter yung pagkakasabi ko. Bambino. Pero pogi kasi Bino na lang. Bino. So, itong si Bino ay nakilala ko. So, we got the chance to hang out. At ako naman pasimple kong kinikilala siya kung magiging okay ba siya para dun sa ex ko. So, hang out. So, ganito. One time, nandun kami sa bahay ng ex ko. Tapos kami ni Bino, kwentuhan. This is before mag-inuman pa kami. Nag-iossi ako sa labas. Siya naman ay polite na samahan ako sa labas. Kahit parang ayaw niya. Pero he is just being polite. Ang una ko napansin kay Bino ay very secure. To the point na nayayabangan ako. Putang ina, parang hindi na insecure sa akin to. Pero wala naman siyang dapat ika-insecure kasi mas gwapo siya. Mas matangkad. Matikas. Walang nakalawit na tiyan kagaya ko. Tapos ano siya yung tipo ng tindig lalaki. Mukha siyang sundalo na model. Pero may tattoo. May mga tattoo. Pero hindi madumi tignan yung tattoo. Tangina, ako yung na-insecure eh. So nagkwentuhan kami. Ang una kong gusto kasing malaman, ano man trabaho mo? So sinabi niya siya ay involved sa maraming korporasyon. At very stressful daw sapagkat yung inaasahan niyang freedom, financial freedom, ay bagamat parating na, parang hindi pa rin daw siya malaya kasi nga ang dami niyang korporasyon na inaatupag. So, sabi ko, putang ina, ang daming pera nito ha. Pero ang sabi niya sa akin, so sabi ko sa kanya, di marami kang nakakausap ng mga malalaking tao. Oo, sabi niya, mayaman, laking tao, but very stressful, sabi niya. Pero ako, I just try to be respectful. Marami siyang kinuwento sa akin na kung ako yun, ibabaliktad ko na yung lamesa. Putang inang itong mga binabastos nyo.
Siya sabi niya, I'm just trying to be respectful. Sabi ko, but you're allowing yourself to be disrespected. Sabi ko, hindi gawain ng lalaki yan. Alam mo naman ako, syempre, insecure ako eh. Sabi niya, no, dinidisrespect nila ako, but I do not allow them. Kasi hindi ko binibigyan ng pansin at hindi ko dignify yung kabastusan nila sa akin. And kina-counter ko sila with smart arguments. Sabi ko, putang ina, ang talong-talo ako nito, smart arguments. Putang ina, ako ayoko na mag-isip eh. Pag ako parang binastos mo, parang bakit? Pero siya, putang ina, smart arguments daw ang putang ina. Nakakabilib. Sabi ko, pag nasi-stress ka, anong mga pinagkakabalahan mo? Ayan, gusto ko kasing malaman kung babaero din ba eh. Gusto ko malaman kung, alam mo na, paano ka mag-decongest, paano ka mag-release. Sabi niya, when I'm stressed out, dumarating kasi sa punto, sabi niya na gusto ko nang manakit ng tao. Pero, I do firing, sabi niya ganyan. Member daw siya ng isang gun club, tapos pinagbubuti niya raw, pinagsisikapan niya raw na mag-operate ng mga firearms at iba't ibang weapons with discipline. Sabi ko, putang ina to. Marksmanship expert pa ata tong hayop na to. Tapos nagpa-martial arts daw siya. He is into kickboxing, boxing, jiu-jitsu. Putang ina, sa itsura niya pa lang na yon, mas matangkad, mas matikas. Tapos naggaganon pa. Nanliit ako, putang ina, babanatan ako nito. Parang 7 seconds, sasakalin ako nito eh. Alam mo yun, insecure. So, yun yung mga nalaman ko sa kanya. Wow, nagde-decongest through. Wow, tangina, ako naglalasing ako, nagsisigarilyo ako sa sulok, tapos nagigitara ako mag-isa habang naghihinagpis. Siya puta, pag nag-decongest, martial arts at saka firing. Putang inang to. Gwapo pa ang putang ina. So I learned na he is a Sigma male. Hindi niya kailangang mag-lead, pero natural siyang leader. Lahat ng posisyon na napupuntahan niya sa buhay niya, leadership. Hindi siya nag-expect ng limelight, pero para siyang laging yung datingan niya, wind beneath the wings of the superstars. Parang gano'n. Parang may mga nakapronta, may poster boy, pero siya yung tunay na lakas dun. And merong control sa kanyang emotions. And obviously, kaya niya ipagtanggol yung ex ko, kaya niyang mag-provide sa ex ko. At ang isa pang hinangaan ko sa kanya ng matindi is matikas ang pananalig sa Diyos. Utang ina, yung mga tattoo, kinuwentuhan niya ako sa mga tattoo niya. Ako nga, ayoko magpatattoo eh. Nagpatattoo lang ako nung meron na akong anak. Pinatattoo ko yung pangalan ng anak ko dahil takot ako sa karayom eh. Nung tinatuan ako, gusto kong gumawa eh. Pero siya, yung mga tattoo niya maliliit pero very meaningful. About God, he talked about ictus, the symbol of Jesus Christ is God, Savior. He talked about the anchor, and he talked about a symbol na parang yun ang nag-e-embody doon sa isang quote na it's better to be a warrior in a garden rather than be a gardener at a war. Sabi ko, putang inang to. Tindi pa yung faith in God. Naniniwala siya kindness, compassion, naniniwala na yung tunay na lalaki kailangan capable of violence. Pero kailangan you're always under control. Sabi ko, tang inang sigma to. Astig.